mare, samahan nyo kami ngayong araw kasi dadali natin si mama sa ospital. Ayaw pa kasi talaga ni mama magpadala pero sabi ko idali na natin para malaman natin kung ano talaga ang sakit niya. Hindi naman si mama nilalagnat kaya pinaligo namin ng mainit na tubig. At ayun na nga, sinusuklayan ko at nilalagyan ko na rin ng polvo para kapag pinawisan siya. Sa totoo lang, ng mga oras na to kinakabahan din ako. Pero alam ko namang kakayanin natin to. At ayun na nga si mama, naglalakad na. Sabi ko naman, hintayin kami dahil kakargahin siya ni tatay. Kaya hinabol siya ni tatay at dahil ipapasan siya, ayaw niya talaga magpapasan. Si mama kasi yung tipo hanggat kaya niya, kakayanin niya mag-isa. Pero pinilit pa rin ni tatay na ipasan siya kasi baka mabinat siya at lalo pang lumalay sakit niya. Kaya ayan, pinasan na ni tatay. Sa totoo lang, ng mga oras na to, naisip ko na napakahirap sa gitna ng bukid lalo at may sakit ka. Yung tipong kapag may emergency, kailangan mo pa maglakad na napakalayo. Nag-arkala rin pala kami mga mare ng tricycle para hindi na tayo mamasahe ng jeep. At ayan na nga si mama, nakasakay na ng tricycle, dinaan na dito sa bukid. At eto nga mga bata, kasama pa rin natin. At ayan na nga, konting pahinga lang, aalis na rin tayo. Nauna na kayong maglakad ng mga bata para naman sa ganun hindi na kami sumakay. At eto nga si mama, malakas pa talaga siya dyan. At ayan, malapit na rin tayong umalis. Naglakad kami dito sa bandang bukid kasi baka hindi kayanin ng tricycle at eto na nga, nakarating na tayo sa kalsada. Medyo mahaba-haba talaga yung biyahe mga mare kasi papunta tayo ng Hagunoy. Nandun din kasi yung kapatid ni mama. Sabi ng tita ko, doon tayo maganda magpa-check up kaya doon kami pumunta. At ayan na nga, nakarating na tayo dito at pagdating nga namin, high tide pa. Bahain din kasi dito mga mare. Makikita niyo talaga kay mama, talagang malakas naman talaga siya. At ayan nga mga mare, kailangan pa nating lumusong sa tubig. Dito pala nakatira yung tito ko at magpapasama tayo sa kanya. At ayan nga mga mare, nakarating na rin tayo rito. Dito pala mga mare, bahay ng tita ko. Sa totoo lang mga mare, meron din pasyente yung tita ko dito. Yung tito ko, na-stroke siya kaya hindi na rin siya nakakatayo. Tingnan nyo naman mga mare, hindi na siya nakakakilala at apakapayat na. Nakatingin na lang siya sa atin. Sabay-sabay talaga mga mare yung pagsubok na nararanasan namin ngayon. Yung tipong ang hirap na nga ng sitwasyon nyo may sakit pa kayo. At ayun nga si mama kasabay din. At ayun na nga mga mare, papunta na tayo sa ospital. At habang papunta nga kami doon, napapaisip ako na okay lang walang pera basta walang sakit. At bago kami makarating doon, nakaranas pa kami ng baha. At di na pala natin mga mare na videohan dahil nga bawal. Pero sabi ng doktor, may pneumonia daw si mama. Sa totoo lang mga mare, napakahirap. Ang hirap kapag nakikita mo yung magulang mo nahihirapan pero wala kang magawa. Sabi ko kay mama, lumaban lang siya. Kung tatanungin niyo kung bakit binibidyohan pa namin kasi gusto namin iparating sa inyo. Kasi marami ang nagchat-chat kung kamusta na si mama at eto nga po ay hindi okay. At ayun nga mga mare, gabing-gabi na bumibili pa rin kami ng gamot. Ang hirap ng ganito mga mare. Pagkagaling naman namin mga mare sa butika, bumili naman kami ng manok para sa bawan. Ayaw kasi talaga ni mamang kumain. Pero pinipilit namin kaya bumili tayo ng manok para sa bawan natin na sinigang. Baka sakaling kumain siya kasi kailangan niya magpalakas. Ito mga mare yung pinakamahirap na naranasan namin. Kasi sa totoo lang mga mare, okay na kaming walang pera o kahit isang tuka. Basta malulusog yung pangangatawan ng mga magulang namin. Kasi bilang anak, napakahirap. Yung tipong gugustuhin mo lang hilingin na ikaw na lang sana ang may sakit. Hindi ko na mga mare na videohan si mama kasi sobrang sakit na talaga. Napapasigaw na lang siya na ayaw niya na. Pero sinasabi ko sa kanya lumaban siya. Kasi kailangan pa natin tuparin yung mga pangarap natin. Marami pa tayong gustong gawin. Marami pa akong gustong iparanas sa kanya. Kaya sabi ko sa kanya tatagan niya yung loob niya. Kailangan niya magpagaling. Pero kapag katabi ko siya, kailangan ko maging matatag kasi mahihirapan siya. Buti na lang talaga marami sa amin sumusuporta. Kasi kung kami lang, baka mabalong na kami. Mahirap din dito mga mare yung sitwasyon kasi nakikikabit lang ng kuryente yung tita ko. Kaya hindi ganun kaliwanag. At ayun na nga, pagdating namin, nagluluto na rin yung ate ko. Buti na nga lang talaga, andito sila. Kaya mga mare, hinihiling ko lang po yung dasal nyo. Nanaway gumaling na si mama para makita na ulit natin yung ngiti niya. Salamat po.